Sa larong chess kapag checkmate ka na, talo ka na. Kasi patay na ang king. Pero kung player ka at determinado ka kahit na checkmate ka na, hindi pa yun ang katapusan ng laban para sa'yo. May mga susunod pang laban at nasa sa iyo kung paano mo ito haharapin. Mga kabarangay, ako po si Papa Dudut at inyo pong tunghayan ang laban ng buhay ng kabarangay nating si Garson sa palatuntunang Barangay Love Stories. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Bata pa po ako, 19 pa lang, pero ang dami ko nang napagdaan ng pagsubok ng buhay na nangyari noong nasa probinsya pa ako. Itago mo na lang ako sa pangalang Garson. Dear Papa Dudut, akala ko hindi ko kakayanin, pero siguro nga hindi rin talaga ako pinabayaan ng Diyos. May mga punto noon sa buhay ko na pakiramdam ko iniwan na ako sa ere ng pamilya ko. Hindi na ako makasandal sa kanila. Pati nga kaibigan ko na akala ko dadamay sa akin ay hindi ko rin naasahan. Mga kabarangay, ang pangalan kong Garson ayon sa mami ko ay ipinangalan sa akin ng daddy ko. At ito ay kombinasyon ng pangalan ng dalawang armas, Anggaran at Thompson. Pinagsama, Garson. Dating pulis sa bayan namin ng daddy ko, sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija kami isinilang at lumaki. Si daddy dahil nga pulis ay mahilig sa baril, kaya naman ang mga pangalan namin magkakapatid ay kinuha sa mga pangalan ng mga manufacturers ng baril. Panganay namin ay si Kuya Bong, pero ang totoong pangalan niya ay Smith and Wesson. Bunso naman naming babae ay si Erit, pero ang totoong pangalan niya ay Lady Barreta. Ang mga pangalan naming ito ay naging buhay na alaala namin kay daddy. Maituturing kong pinakamasakit na pangyayari sa buhay namin ang pagkawala niya. Noong grade 6 pa lang ako noon. Si Erith ay grade 3 at si Kuya Bong ay 3rd year high school. Magkasama si Daddy at Kuya Bong noon galing sa bukid namin sa isang bayan sa Nueva Ecija. Sakay sila sa owner type jeep ng daddy ko noong tambangan sila ng mga armadong kalalakihan. Pinaslang nila ang daddy ko at pinahirapan sa harap ni Kuya Bong, na noon ay 16 years old pa lamang. At iyon ang nag-iwan ng bangungot sa isipan ni Kuya Bong. Noong nakaburol si daddy, nasa ospital naman si Kuya Bong. Wala siyang kahit na maliit na sugat, pero siya'y inaapoy ng lagnat at hindi nakapagsasalita. Nashock siya sa nasaksihan niya sa kamay ng mga salarin, at iyon ang naging sanhi ng pagkasira ng isipan ni Kuya Bong. Siya ay nabaliw. Noong panahon ng burol ay laging maraming tao sa bahay namin. Parang okay lang ang lahat kahit wala na si daddy. Pero noong natapos na ang libing, noon ko lubos na naramdaman na kawawa na kami. Wala na kasing maraming tao, malungkot na ang bahay. Ang mga kamag-anak namin sa mother side ay mga taga Cagayan ay nag-uwian na rin matapos ang libing, maliban lang kay Auntie Rosie at Uncle Vic. Si Eret at si Mami laging umiiyak. Si Kuya Bong nakatulala. Si Lola Juan, tatay ng daddy ko, ay nagpaiwan din para samahan kami, ay lagi namang lasing. Hindi rin niya matanggap ang nangyari kay daddy. Si Bo ang inaasahang magtuturo sa mga salarin, o kahit ma-describe man lang sana ang mga itsura nila para magawa ng cartographic sketch.
Pero hindi naman nagsasalita si Kuya Bong. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagsalita si Kuya Bong, pero kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Dumaan pa ang ilang mga araw na nagwawala na siya, nananakit ng mga tao at ang masama, muntik pa siyang makapatay. Nasiraan na siya ng bait at mapanganib na siya. Ayaw siyang dalhin ni Mami sa mental hospital, kaya't ang ginawa ng Mami ko ay ikinulong lang siya sa bahay. Bago umuwi sa amin sa Cagayan sina Uncle Vic, noon ay gumawa sila ng kwarto ni Kuya Bong sa tabi ng kusina. Ang dingding nito ay katabi ng kusina ay gawa sa mga rehas. May sarili na ring banyo doon si Kuya Bong pero inodoro lang at kapag paliliguan siya ay para lang siyang kina-car wash dahil mayroon ng hose na ginagamit para masabuyan siya ng tubig. Kawawa si Kuya Bong noon. Pero kailangan namin gawin yon upang maprotektahan siya at iba pang mga tao na maaari niyang masaktan kapag sinusumpong siya at nagiging bayolente. Noong una, hindi kami makatulog kapag nag-iingay si Kuya Bong sa gabi. Nagwawala, nagsisisigaw, pero naglaon ay nasanay din kami. Isang araw ay may dumating na 3 babae. Nagpakilala sila na kaklase daw sila ni Kuya Bong noon. Pero nalaman ko na girlfriend pala ni Kuya Bong. Yung isa sa mga umiiyak habang pinagmamasdan niya si Kuya Bong sa loob ng rehas. Hindi na siya kilala ni Kuya. Kahit na ano pang sabihin noon ni Emily ay hindi na siya natatandaan ni Kuya. Mahirap ding painumin ng gamot si Kuya Bong kaya't kadalasan ay inihahalo lang sa pagkain niya ang kanyang gamot. Yung gamot na yun ay para sa utak. Baka daw sakaling gumaling pa si Kuya Bong. Wala nang nangyari sa kaso. Wala naman kasing testigo. Wala ding ebidensya. Si Lolo ay hindi nagtagal sa bahay namin. Umuwi siya ng Haen at doon siya nag-asikaso ng bukid ni Daddy. Pagdaan ng mga araw ay nakitaan ko ng katatagan si Mami. Unti-unti niyang natatanggap na wala na si Daddy hanggang sa napansin kong nais na niyang palitan ang aming ama. 3 taon nang wala si Daddy noong may madatnan akong lalaki sa bahay at may mapupulang rosas sa center table. Nag-uusap sila ni Mami. 3rd year high school ako noon at grade 6 naman si Eret. Marunong na ako makiramdam sa kilos ng mga tao noon at alam kong nagpapaligaw si Mami sa lalaking iyon na ang pangalan ay Pablo, na isa namang byudo at dating kakilala ni Daddy. Nagalit ako noon kay Mami at parang bumaba ang respeto ko sa kanya. Hindi ko siya kinikibo noon ng ilang araw hanggang sinapansinyatan niya ako. Anak, kailangan ko ng asawa. Kailangan ko ng tulong ng isang lalaking gaganap sa responsibilidad na iniwan ng daddy mo. Sinulyapan ko lang si Mami. Hindi ako nagsalita. Agad ko siyang iniwan. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ko siya pinansin. Akala ko'y habang buhay tayo, akala ko'y hanggang dulo. Hindi sa pagyayabang pero kung sa pisikal na anyo ay pinagpala kaming mga magkakapatid. Kung gusto ko lang ng maraming girlfriend noon ay pwede pero pumili ako ng simple, mabait at maunawain. Siya si Karen. Nakilala ko si Karen sa pamamagitan ni Ate Emily, ang girlfriend ni Kuya Bong na mula noon ay madalas nang dumadalaw sa bahay upang makita si Kuya Bong. Bilib ako kay Ate Emily. Maganda siya at professional na pero hindi siya nagmahal ng iba. Hindi niya iniwan si Kuya Bong kahit na sira ulo na noon ang kapatid ko. 2 beses sa isang buwan kung dalawin niya si Kuya
Sapat na kay Ate Emily na mapagmasdan niya si Kuya Bong sa likod ng mga rehas na dingding sa kwarto ng kapatid ko. Ang hirap ng mga pinagdaanan ni Ate Emily. Kasi noong unang pagkakataong dalawin siya ni Kuya ay binastos siya ni Kuya. Pinagtatabuyan, dinuduraan, minumura. Iiyak na lang si Ate Emily pero hindi naman niya matiis si Kuya Bong kaya't kahit lumuluha siyang aalis ay babalik pa rin siya dahil nasasabik siyang makita ang kapatid ko. Dakila ang pag-ibig ni Ate Emily sa kuya ko. Bilib na bilib ako. Hindi kagaya ng pag-ibig ng mami ko sa daddy ko. Namamatay, nababaon sa limot. Namatay lang si daddy, namatay na rin ang pag-ibig ng mami ko sa kanya. Hindi ko inunawa ang paliwanag ni mami sa pangangailangan niya ng pangalawang asawa. Pero ina ko siya at anak lang ako. Gayon pa man ay nagbago ang turing ko sa kanya, lalo na noong napapadala si Mang Pablo sa bahay. Hindi ko naman sila kinokontra, hindi ako kumikibo pero hindi ako nagpapakita ng katuwaan sa kanila. Hanggang sa tangkain akong kausapin ni Mang Pablo, pero hindi ko siya pinagbigyan. Kapag gano'n ay nagtatambay ako sa kusina at kinakausap ko si Kuya Bong kahit na wala siyang matanong sagot sa akin. At tatawa lang siya. Mas ginugusto ko pang kausapin ang kapatid ko kaysa kina Mami at Mang Pablo. Minsan ay nagulat ako sa narinig ko kay Kuya Bong. "Hoy, palabasin mo ako dito. May bibilin lang ako." Sabi niya. Napangiti ako. "Wala ka namang pera. Paano ka bibili?" Sagot ko naman. "Uutang ako kay Selly." Mami ko ang tinutukoy niya. "Ano naman ang bibilhin mo?" Tanong ko. "Bibili ako ng granada. Pasasabugin ko yung ospital." "Tinuturukan nila ako ng malaking karayom kaya pumapangat ako ng ganito." Sagot niya. Nagtaka ako noon dahil naaalala niya ang mga nangyayari sa kanya sa ospital. "Hindi ka naman pwedeng lumabas dyan. Uhulihin ka ng mga barangay tanod." Sabi ko. Yun lang at kumubli na siya sa higaan niya sa kamarahang iiyak. Takot siya sa mga barangay tanod dahil sa pambubugbog ng mga tanod sa kanya noon. Lumapit ako sa rehas para makita ko pa rin siya. "Magbantay ka sa pinto. Baka dumating ang mga tanod." Pagtataboy niya sa akin. "Hindi sila makakapasok dito, kuya. Papatayin ko sila kapag pumasok sila dito." "Talaga? May baril ka ba?" "Wala akong baril, pero may malaking itak." Sabi ko. "Nasaan si Emily? Bakit hindi siya nagpapakita?" Muli akong napatingin kay kuya noong mabanggit niya ang pangalan ni Ate Emily. "Bakit? Namimiss mo na siya?" Nakangiting tanong ko. "Hindi. Mabait lang yun. Binibigyan niya ako ng pagkain. May tindahan siguro yun. Marami siyang pagkain lagi." "Wala siyang tindahan, kuya. Binibili niya yon yung pagkain para ibigay sa'yo kasi mahal ka niya." Sabi ko. Tumawa na parang kinikilig si Kuya Bong. Para siyang batang tuwang-tuwa. Nakatawa siya. Nakangiti naman ako pero umiiyak ang kalooban ko. Awang-awa ako sa kapatid ko pero wala akong magawa. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Sa isang pamantasan sa Cabanatuan City ako nag-enroll ng college. Although kinukumbinsi ako ni Uncle Vic na sa Maynila mag-aral dahil matutulungan pa daw nila ako, sabi ko naman kahit sa Cabanatuan ako mag-enroll, kung gusto nila akong tulungan ay matutulungan pa rin nila ako.
Bumagsak na lang ako sa 3rd place noong graduation namin ng high school. Kahit na running for salutatorian ako. Malaki kasi ang naging epekto sa akin ng pagkawala ni Daddy at ang paghina ng bonding ng pamilya namin. Buti nga nakuha ko pa ang orator at best debater of the year. At noong college, kumuha ako ng EB Political Science sa Kabanatuan. Ayoko lang masyadong lumayo sa pamilya ko dahil nagdadalaga na noon si Erit at sa ganung kalagayan ni Kuya Bong ay hindi rin ako matatahimik kapag malayo siya sa akin. Nagkasera ako sa likod ng pinapasukan kong pamantasan. Walking distance lang sa boarding house at nagkaroon pa ako ng mga bagong kaibigan. Malaki kasi ang bahay at sa isang kwarto ay 8 kami. Sa taas naman ang kwarto ng mga babae. At mayroon pang isang kwarto sa baba na kwarto naman ng 3 bading na magkakaibigan. Si Mark at Joey ay halatang close sa 2 bading na sina Tonya at Rowie. Mga estudyante rin sila at ang pinakamatanda sa kanila ay si Flora. Shortcut sa Florante. Siya naman ay may sariling parlor. Noong unang linggo pa lang sa boarding house ay nagpapakita na ng pagkagusto sa akin si Flora. Pero binibiro ko lang siya. Dahil nga kung mayroon man akong gustong makarelasyon sa boarding house noon ay walang iba kundi si Margie na tunay na babae at gustong gusto ko ang kanyang kasimplihan. Sa taas ang kwarto nila pero iisa kasi ang kusina namin kaya't araw-araw ko rin siyang nakikita. Maganda si Margie kahit simple lang. Natural ang pagiging mainhin niya. Kung hindi lang maamo ang mukha niya, iisipin mo pang suplada siya dahil hindi siya ngumingiti at hindi siya tumitingin kapag masasalubong mo siya. Alam kong mahiyain lang siya kahit na minsan ay hindi pa kami nagkakausap. Matanda siya sa akin ng 1 taon dahil 2nd year na siya nung 1st year pa lang ako. Noon pa lang ay binabala ko na siyang ligawan pero parang nakukonsensya ako dahil kami pa noon ni Karen, ang pinsan ni Ate Emily. Sa iba kasi nag-college si Karen. Pero kahit gano'n ay nagte-text at nagtatawagan naman kami. Hindi gano'n kaseryoso ang relasyon namin ni Karen pero ayoko pa rin manloko. Lalo na ng mga babae dahil may kapatid akong babae. Kaya kahit sa pagdaan ng mga araw na lalong lumalalim ang paghanga ko kay Margie ay pinipigilan ko ang sarili kong ligawan siya dahil gusto kong lumagay sa tama. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Tuwing Sabado ng hapon ako umuwi sa aming bayan. Dahil sa umaga ng Sabado ay mayroon pa akong ROTC. Mabait sa akin ang landlady naming si Lola Lila. Kapag mag-isa ako sa terrace at malalim ang iniisip ko ay nilalapitan niya ako at tinatanong niya kung anong problema ko. Baka daw wala na akong allowance, pahihiramin daw muna niya ako. Madalang naman akong kapusin ng allowance. Isa pa, scholar naman ako. At isa sa mga benefit sa pagkamatay ng daddy kong pulis ay yung scholarship ko. Kahit hindi kami in good terms ni Mami, ay inaabutan naman niya ako ng allowance ko tuwing linggo ng hapon bago ako aalis pamuntang Kabanatuan. Ang dahilan ng pagiging malungkot ko kung minsan na nakikita naman ni Lola Lila na landlady namin ay kapag naaalala ko ang pamilya ko. Naikwento ko na kay Lola Lila isang gabi noon ang tungkol sa buhay namin ng pamilya ko. Pero ang alam ko noon ay kami lang ni Lola Lila ang nandoon. Nasa salas pala noon sina Margie at Alicia. At narinig nila ang pagkukwento ko tungkol sa buhay ko at sa pamilya ko. Napaluha nga noon si Lola Lila. Kaawa-awa naman pala kayo, nasabi niya. Noong mga sumunod na araw ay napansin kong bahagyang umingiti sa akin si Margie kapag nakakasalubong ko siya sa pasilyo ng kasera. Siyempre, ngumingiti naman ako. Ang hindi ko halos mapaniwalaan ay noong isang gabing madatnan ko silang kumakain.
Galing ako noon sa eskwelahan. "Halika, kain." Siya mismo ang nagaya at tumayo pa siya upang kuhanan ako ng plato, kutsara at tinidor. "Halika na, huwag ka nang mahiya." Segunda anyaya naman ni Alicia na kaibigan niya. Nahihiya ako pero mapilit siya kaya't pinaunlakan ko naman sila. Hindi kasi ako nagluluto dahil nagkalat sa labas ang mga turo-turo, tabi-tabi at doon ako nasanay kumain. Medyo magastos nga lang at mas matipid pa rin kung magluluto, lalo na kung may cashier ka. At nung humarap nga ako kina Alicia at Margie, ay inoffer nila sa akin kung gusto kong makishare na lang sa kanila ng pagkain. 200 pesos lang daw ang kailangan kong iambag para sa buong linggong pagkain. Sige, nakangiting sagot ko. Pero hindi lang yun dahil sa gusto kong makatipid sa allowance, kundi dahil gusto ko talagang mas maging close kami ni Margie. Nangyari ito hanggang sa ramdam kong kakaiba na rin ang turing sa akin ni Margie. Kapansin-pansin ang biglaan niyang pagbawi ng tingin niya kapag nagkakasalubong ang mga mata namin at ang panunukso lagi sa kanya ni Alicia sa akin. Halatang nahulog na nga ang loob sa akin ni Margie pero hindi ako makagawa ng hakbang dahil iniisip ko si Karen. Mahal ko na si Margie pero mahal ko din si Karen. Halatang nahuhulog na ang loob sa akin ni Margie. Pero hindi ako makagawa ng hakbang dahil iniisip ko si Karen. Mahal ko na si Margie, pero mahal ko din si Karen. Noong malaman ni Flora ang bading na ka-boardmate ko na nakikishare ako kina Margie ay sinita niya ako. Bakit daw hindi pa ako sa kanila makishare? Sina Mark at Joey kasi ay nakikishare na. Masaya nga daw ang grupo nila kasi sila ang pinakamagulo sa kasera. Patuloy pa rin si Flora sa pagpapakita ng kabaitan sa akin noon pero alam kong kinukuha lang niya ang loob ko dahil noon pa niya nasabing gusto niya ako. Komportable naman ako sa mga bading kasi masaya silang kasama. Pero hindi ko lang talaga kayang pumatol noon. Barkada, pwede pa. Hanggang sa nadagdagan sina Flora sa kwarto nila noong dumating ang pinsan niyang si Gio. Bading din pero simple lang. Mahaba din ang buhok pero hindi masyadong kumikembot at hindi rin nagdadamit ng babae. Malamya lang ang kilos niya at higit sa lahat mabait siya. Siya ang sobra kong naging ka-vibes kasi matalino siya at masarap kausap. May sense kumbaga. At noong mga panahong ito'y nag-i-enjoy na ako sa pagtira sa kasera. Laging may tawanan kapag kasama namin ang mga jokla. Pero higit na nakaka-enjoy kapag kasama ko sina Alicia at Margie. Si Margie ang minsan nagbiro sa akin. "Jowa ka ba ni Flora?" Tanong niyang nakangiti. "Hindi." Mabilis ko namang sagot. "Hindi." Mabilis ko namang sagot. Sabi niya kasi in love daw siya sa'yo eh. Hindi ako in love sa kanya eh. Sa iba ako in love. Pasaring ko sa kanya. "Kanino? Kay Gio?" "Hindi, ano ka ba? Bakit naman ako mai-inlove sa bading?" Kanino ka nga nai-inlove?" Sabat naman ni Alicia. Hindi ako sumagot pero tumingin ako kay Margie. "Kay Marge?" Narinig kong sabi ni Alicia. "Oo, pero may girlfriend pa kasi ako eh." Sabi ko pero hindi ko alam noon kung tama ang nasabi kong may kasintahan ako. Hindi kasi nagsalita si Margie at parang hindi niya gusto yung narinig niya. Huwebes pa lang ng gabi pero kinabukasan ay dadalaw na lang kaming nag-aalamusal ni Alicia. At noong tanungin ko siya kung nasaan si Margie, "Umuwi ng probinsya nila," sagot ni Alicia. Bakit bigla-bigla?" Tanong ko. "Wala na raw kasi siyang allowance."
Pagkatapos namin kumain ay kinuha ko ang number ni Margie kay Alicia. Dati ay iniiwasan kong kunin ang number niya dahil ayoko magkamali. Ayoko magsimula ng pagiging unfair kay Karen. Hi, bakit bigla-bigla kang umuwi? Si Garson to. Ganito ang naging text ko kay Margie. Pero hindi siya nag-reply. Kahit 3 beses pa ako nag-send ng message sa kanya. Malakas ang pakiramdam ko noon na disappointed si Margie. Noong malaman niyang may kasintahan na ako. Natapos ang school year 2003-2004. Yun ay first year college ko. Hindi ako nagtapat kay Margie pero si Gio ay nagtapat sa akin ng pag-ibig niya. Gabi noong bago mag-uwian ng lahat sa kasera dahil bakasyon na. Nag-inuman kami at noong may tama na kami ay niyaya ako mag-usap ni Gio. At doon ay nagtapat siya ng damdamin niya sa akin. Sanay na akong magsalita ng salitang bading dahil araw-araw ba naman naming naririnig ang salita ni Flora sa kanilang salitang bading. Ginawa kong biro ang seryosong usapan namin na sinimulan ni Gio. Ayoko sanang malaman mo ito, Garson, pero hindi ko na kayang kimkimin to, sabi niya. Anes yan, sister. Sus, madrama ka ever, ha? Ganito naman ang sagot ko na ginaya ko ang salita ni Flora. Garson, hindi biro to, ha? Sabi niya. Hindi tayo talo, mama. Sagot ko. Ang totoo, hindi ako komportable sa ganung usapan kaya't pinilit kong gawing biro ang usapan. Mahal kita at handa kong ibigay sa iyo ang lahat. Narinig ko pang sabi niya. Wrong ka, mama. Hindi ako pwede sa ganyan kasi backrush din ako. Sabi kong sa tonong bading ulit. Yumuko siya at parang nahihirapang huminga. Pamaya-maya ay napansin kong lumuluha na pala siya. Gio, pasensya ka na, ha. Hindi talaga ako pwedeng makapagrelasyon sa'yo kasi may kasintahan na ako at may mahal pa akong isa dito. Friends na lang tayo, okay? Sana maunawaan mo. Tinapik ko ang balikat ni Gio pero tuloy pa rin ang pagluha niya. Palibhasa, sinadya niyang malasing para magkaroon siya ng lakas ng loob na magtapat sa akin. Matalino ka, Gio. Alam kong maiintindihan mo ko. Naiintindihan ko rin ang feelings mo, of course. Pero hindi talaga ako pwede sa ganong relationship. Maging friends na lang tayo, okay? Pinisil-pisil ko pa ang balikat niya pero tinabig niya ang kamay ko sabay tayo at iniwan niya ako. Susundan ko sana pero agad naman bumulaga si Margie sa pinto. Gabi noon at nasa terrace kami. Anong ginawa mo kay Gio? Bakit umiiyak? Tanong sa akin ni Margie. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang kamay ni Margie. Well, lasing din ako. Upo ka, Margie. Usap tayo, sabi ko. Anong ginawa mo kay Gio? Umiiyak siya. Inulit niyang sinabi noong magkatabi na kami sa upuan sa terrace. Nagtapat siya ng feelings niya sa akin. Hindi naman ako pwede sa ganun kasi alam mo naman, barkada-barkada lang kami. Ang gusto kasi niya maging kami. Yun lang ang reason mo? Tila nanunukat na tanong ni Margie. Napatitig ako sa kanya bago ako nagsalita. Hindi lang yun, Marge. Ang pinaka-importanteng rason ay kung meron man akong gustong makarelasyon sa boarding house na ito ay walang iba kundi ikaw. Tumiting si Marge sa akin. Mahal kita noon pa, pero ayoko namang saktan at lokohin ng kasintahan ko. Sabi ko. Bigla siyang tumayo at patakbong umakyat ng hagdan. Alam ko nasaktan ko na naman ang damdamin niya. At kahit noong pangbago ako umuwi ng bayan namin, kinabukasan ay hindi ko na siya nakita.
Pagpatawan mo aking kapangahasan, ang damdamin ko. Noong bakasyon ay nagkaroon kami ng maraming pagkakataon ni Karen na magkasama. Pinupuntahan ko siya lagi sa kanila at kung minsan ay kasama din siya ni Ate Emily sa pagdalaw niya kay Kuya Bong. Kung may pagbabago man kay Kuya Bong noon, ay yun lang yung kakilala na niya kami. Alam niyang kapatid niya ako, mami niya si Mami, pero madalas pa rin siyang nagwawala sa loob ng selda niya. Baliw pa rin pero kahit anong gawin kong makikiusap kay Mami na dali na lang namin si Kuya sa mental hospital, ay ayaw niya. Mas mahihirapan daw si Kuya sa mental dahil nananakit nga at baka kung ano pang mangyari sa kanya doon. At talagang bilib na bilib ako kay Ate Emily dahil hindi pa rin siya bumibitaw. Nararamdaman ko, Garson, gagaling ang kuya mo. Sabi niya noon. Kung gagaling nga siya, gusto mo pa rin ba siya? Tanong ko naman. Kahit nga ngayon may diferensya siya, mahal ko pa rin siya eh. Mabilis niyang sagot. Paano yan? Hindi naman na nakapag-aral si kuya. Ano magiging kinabukasan mo sa kanya kung gagaling man siya at kayo ang magkakatuluyan? Hindi problema yon, Garson. May trabaho naman ako. Basta ang hindi ko lang kayang gawin ay ang iwanan siya. Alam kong hindi pagiging tanga gaya ng sinasabi ng ibang tao ang ginagawa ni Ate Emily para kay kuya. In fact, proud ako sa kanya kasi iba siyang magmahal. Hindi kagaya ni Karen. Si Karen nahuli ko sa akto noong April 17, 2004. Dumating ako sa bahay nila nang hindi ako nagpaalam na darating ako. May ibang lalaki sa bahay nila, taga Maynila, at huling-huli ko silang magkayakap sa sofa. Nagulat si Karen nung masilip ko siya sa bintana. Hindi ko alam ang gagawin ko noon kung tutuloy pa ako o aalis na lang ako. Humakbang na nga ako palayo pero paglingon ko ay nasa pinto si Karen. Nagtitigan kami. Sa ibang araw ko na lang dumalaw. Narinig kong sabi niya. Lumakad ako palapit sa kanila pero bago pa lang ako makalapit ay pumasok na siya at sinaraduhan na niya ang pinto. Ang bigat ng dibdib ko noon. Parang gusto kong batuhin ang bahay nila. Pagkatapos ay nag-beep ang CP ko. Galing kay Karen ang mensahe. Sorry. Agad ko namang nireplyan ng pabalang na salita. Manloloko ka. Pinaikot mo lang ako. Dahil sa sobrang galit ko sa kanya, ay na-text ko siya ng ganon. Nag-reply pa siya. Okay, fine. Break na tayo. May iba na ako. Alam ko. Okay, fine. Hindi ka naman kawalan sa akin dahil may naghihintay na rin sa akin. Nakasakay na ako ng XLT noong maisip kong i-text si Margie. Hi, musta ang bakasyon mo? Dito kami Cagayan River picnic. Sana andito ka. Pero I'm sure kasama mo ang GF mo ngayon. Ganito ang reply niya. Break na kami. Kagagaling ko lang sa kanila at huling-huli ko na may iba siyang kayakap. Kau, baka may kayakap ka rin iba dyan. Sabi ko. Wala, pero wait lang. How true na break na kayo? 100% totoo. I can't lie to you, Marge. At sana available ka pa till now. So gagawin mo akong panakibutas, ganon? Hindi. Di ba dati mo naman na alam na mahal din kita? Sabi ko. Dati na rin kitang mahal. Reply niya. Bakit? Nanliligaw ka ba? Reply niya. Oo. I love you very much, Marge. Excited akong matanggap ang reply niya pero medyo natagalan at noong mag-reply siya
ay mahaba ang mensahe niya. Alam mo Garson, namnamin mo muna ang sakit ng kabiguan mo. Kapag hindi na masakit, saka ka mag-decide kung ako talaga ang gusto mong ipalit sa girlfriend mo. Yes, I like you. Pero ayoko yung ideya na ngayon kita sasagutin kasi kabibreak lang kayo ng girlfriend mo. I don't mind being panakip-butas. It's actually fine with me. Kasi in the first place, mahal naman talaga kita. Pero I hope you understand me. You need time to be alone for a moment, Garson. Kaya mo yan. Ilang beses kong binasa ang mensahe ni Margie at nasa bahay na ako noong makapag-reply ako sa kanya. Okay Marge, I understand you. Sorry kung naging marahas ako. There's nothing to be sorry about. Take your time, Garson. Andito lang ako. Reply niya. Pasok ka na. Noong sagutin ako ng formal ni Margie. First night namin noon sa boarding house at dumami na ang mga bading sa kasera. Pero wala na si Gio. Lumipat na. Sobra daw kasi siyang na-hurt sa pambabasad ko sa kanya. Fiesta ng San Juan, place ni Alicia. At halos lahat ng boarders namin ni Lola Lila ay nakina Alicia. Araw ng Biyernes yun at paubos na ang allowance ko. Sasali si Flora sa Miss Gay kahit alam niyang hindi siya mananalo. Kasi naman hindi siya maganda. Eksena lang daw. Si Tonya ang panlaban talaga namin dahil maganda siya pero bobo lang kasi kaya hindi pa rin makapag-major award sa beauty contest. Sa bahay ni Alicia sila nag-ayos noong takip silim na. 8:00 daw kasi ang simula ng pageant. Kami naman ni Mark ay nakikipag-inuman sa mga pinsan ni Alicia nang lapitan ako ni Marge. Hawak niya ang cellphone niya. Mahal, si Eric, nag-text. Nag-aalalang sabi niya. Binasa ko naman agad ang message at agad ako nag-alala. Kuya, hindi daw ako mag-aaral. Wala daw pera si Mami. Akala ko ba may hinihintay lang siyang pera? Yun nga ang sabi niya kaya hindi pa ako nag-i-enroll. Tapos kanina, hindi na raw darating yung pera. Parang nakonsensya ako noon dahil kapag ako ang nanghihingi ng pera kay Mami ay agad siya nagbibigay at syempre nakakaawa naman ang kapatid ko kung hindi siya makapag-aaral. Okay ka lang? Tanong sa akin ni Margie. Sinabi ko naman kaagad sa kanya ang problema. Tapos nakita ko si Flora. Agad ko siyang nilapitan para masabihan ko na uutang ako ng pera. Pero nagmamadali siyang pumasok ng banyo dahil masakit daw ang tiyan niya. Paglabas niya ng banyo ay sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng pera. Uutang ako. Hindi pa siya nakasasagot ay tumakbo na naman siya sa banyo. Tinatawanan na siya ng mga kasamahan niyang bading dahil malala na ang LBM niya. Paglabas niya ay sininghalan niya ako. Nakita mo na nga nagdudusa ako ng sakit ng tiyan, uutang ka pa? Kailangan lang ng kapatid ko. Asap yun. Bukas dapat meron na. Sabi ko, demanding ka. Problema ko pa nga kung paano ako sasali sa pageant ngayon may LBM ako. Namimilipit na sabi niya. Sige naman Floro, babayaran ko rin naman eh. Wala akong pera. Wala akong pera ngayon. Kung gusto mo, ikaw sanang sumali sa pageant. Baka manalo ka. Magkakapera ka kaagad. Sabi niya, hindi naman ako bading eh. Kaya mo naman maging bading eh. Mabilis niyang sagot. Napaisip ako. Magkano bang premyo? 10,000 sa title, 8,000 sa first runner-up, 6,000 sa second, at 4,000 sa... Muli akong napaisip. Okay, sige. Sasali ako. Napangiti si Flora sabay hila sa akin. Halika, aayusan na kita. Magbabalik ang Barangay Love Stories.
karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Tawa ng tawa si Margie nung makapag-makeup na ako at nilagyan ni Flora ang ulo ko ng mahabang piloka na parang totoong buhok. Sinuotan niya ako ng bra na may foam. Inahid din ni Flora ang buhok ko sa binti. Maganda raw ako, sabi ni Marge. Kamukha ko daw si Jeneline Mercado. Tumagay pa ako kahit nakaayos na ako. Pampalakas ng loob. In love ako sa'yo, pare. Sigaw pa ng pinsan ni Alicia. 7:45 ay nagpunta na kami sa plaza ng San Juan. Nagpaka-girl naman ako at tinama ni Flora ang paglakad ko. Huwag daw exaggerated. Tamang mahinhin lang daw. 8:30 ay nagsimula na ang rampahan. Pinabago ni Flora sa management ang pangalan na pinaregister bilang Miss Japan. Candidate number 17 ako at 33 kaming lahat at ako lang ang nagkukunwaring bading. Sa unang labas ay pakilala muna habang suot ang national costume. Ano pa't nakadamit Haponesa ako? Hi everyone! My name is Jeneline Mercado, representing the land of the rising sun, Japan! Ganito ang entrada ko at masigabong palakpakan ng pumailan lang. Pagkatapos nun ay swimsuit ka agad. Asiwa ako sa sinabi ni Flora na kailangan na raw mag-swimsuit. Pero bilib sila sa katawan ko kasi para daw katawan ng babae. Wala pa kasi akong muscles noon kasi 17 lang ako. And wala naman akong mabibigat na trabaho. At noong matawag ang Miss Japan, rampa ulit ako. After swimsuit ay nagtawag naman ang Magic 15. At ano pa nga ba? Kasali ako. Sumunod naman ang evening gown. Kasyang-kasya ang gown ni Flora sa akin. Pero hindi kagandahan. Rampa pa rin ako. After parade ng gown, heto na. Question and answer portion na. Ang tanong sa akin, given a chance to be born again, gugustuhin mo pa rin bang maging homosexual? Napataas kunwari ang kilay ko sa katanungan. Wala naman talagang tao ang makakapiling na kung ano siya kapag pinanganak siya. Polsay ang kurso ko at likas sa amin ang kumontrata at maghayag ng malayang kaisipan. Kaya ang birada ko ay ganito. No one has ever born according to his choice. It is a God's choice to create a person according to his purpose in life. So granting I will be born again and I still be and still a homosexual, I will not disappoint God. Umatikabo ang palakpakan at dahil dito, pumasok ako sa 5 finalist. Mag-aalas 12 noong question and answer portion sa finals, ihing-ihi na ako noong nasa backstage kami. Hindi ko natiis kaya bumaba ako. Ang dami na laking tumatawag sa akin pero natawa sila noong umihi ako sa ilalim ng puno. Nakatayo ako at nakagaon pa. Member of the Board of Judges ay nagtanong sa aming mga finalist. Ang tanong sa akin ng judge number 3 ay ganito. You mentioned during the first question and answer portion that everyone regardless of gender has its own purpose in life. Now being you, what do you think is your purpose in life? For me, being a person without a father and with 2 other siblings and a lonely mother, I think my purpose in life is to unite my family every way I can. Because I believe that everything else in this world starts in a family. There will be no society without a family. There will be no nation without a family. So if you can put love, peace and harmony in your life, then you can also do the same to a nation. Hiyawan at palakpakan ang sumunod matapos kong ibalik sa MC ang microphone. At ilang minuto lang ay announcement na ng winners. Hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako ang nagwagi na Miss Gay Universe San Juan. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Kinabukasan din yun ay umuwi ako sa amin. Hindi na ako naka-attend ng ROTC ko.
Natatawa pa rin ako sa ginawa kong pagsali sa Miss Gay at nanalo pa ako. Pero kung abala man ang isip ko noong nasa sasakyan ako, hindi dahil sa pagsali ko sa Miss Gay, kundi dahil sa nangyari sa amin ni Margie. Noong magkatabi kaming matulog sa bahay ni Alicia, nakuha ko na si Margie at ako ang una sa kanya. May takot ako noon na baka magbunga yun, pero sa isip ko noon ay bahala na. Hindi ko siya iiwanan kahit anong mangyari. Ganon din ang pangako niya sa akin. 18 lang noon si Margie at 17 naman ako. Halos hindi na kami nakatulog noong matapos namin gawin yon. Marami pa kaming pinag-usapan. Pati yung naging sagot ko sa question and answer portion, yung tungkol sa family ko. Yun daw ang nagpanalo sa akin at hindi rin daw sukat akalain ni Margie na ganun ako ka-attach sa family ko. Ang totoo ay hindi naman ako ganun kalalim mag-isip tungkol sa family. Hindi rin ganun kalalim ang concern ko sa kanila, pero ewan ko kung bakit ganun ang naisagot ko sa question ng judge. Nagtaka din ako kung bakit at papaanong pumasok sa isip ko ngayon na wala na kaming ama. Ang dahilan sa buhay ko ay ang buuin ng pamilya ko. Mahalin sila at paligayahin upang hindi nila maramdaman ang kakulangan sa pamilya namin. Hindi naman ako ganun, pero bakit ganun ang naisagot ko? Nanalo tuloy ako at pati kay Margie ay nagwagi din ako. Ako daw ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Ang kagaya kong mapagpahalaga sa pamilya. Masarap sa pakiramdam ang ganon, kaya't pagdating ko sa bahay namin ay pinanindigan ko ang maging ulirang anak at kapatid. Tama lang naman dahil may sakit sa isip si kuya ko at mahina ang loob ni mami ko. Ako na nga lang ang inaasahan nila. Nagulat lang ako ng pagdating ko sa bahay dahil walang katao-tao doon. May sarili akong susi kaya't nakapasok ako, pero nagtaka ako dahil wala si Kuya Bong sa kanyang selda. Nagtanong ako sa kapitbahay pero wala din naman silang naisagot sa akin. Dahil doon ay nagpa-load ako sa tindahan at tinawagan ko si Mami. Ang sabi niya ay nasa high-end daw siya. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Sinundan lang namin ang Kuya Bong mo. Bakit? Paano napunta si Kuya Bong dyan? Tanong ko. Mahabang kwento, anak. Mabuti pa sumunod ka na lang dito, sabi ni Mami. Sumunod niya ako ng hain. May bahay kami doon. May 3 ektaryang palayan kasi si daddy ko doon, na noon nga ay pinamamahalaan ni Lolo Tiago. Pagdating ko sa bahay ay nandoon din ang iba pa naming kamag-anak at parang may handaan. Nagkatay sila ng baboy at tigilan lang ako noong salubungin ako ng isang lalaking nakapolo. Guwapo at maayos ang kilos. Si Kuya Bong. Nakatitig ako sa kanya habang papalapit sa akin. Tol, sabi niyang parang maiiyak pero ako ang naiyak noong mag-iyakap na kami. Okay na ako, Tol, sabi niya. Hindi ako makapaniwala noon hanggang sa sumalubong na rin sa akin ang mami ko at si Erit. At sa bandang likod ko ay kumakaway si Ate Emily. Si Erit ang nagkwento sa akin. Umiiyak kasi ako kahapon sa kusina kasi sabi ni Mami hindi muna ako mag-aaral. Nakita ako ni Kuya Bong habang umiiyak ako. Tapos bigla na lang siyang nagsalita. Erit, buksan mo to, sabi niya, tapos umiyak din siya. Hindi ko siya pinansin noong una pero marami siyang sinabi. Sinabi niyang magaling na siya. Hinahanap niya ang mami at ikaw. Noong binuksan ko ang selda niya, niyakap niya ako tapos naligo siya. Nangingi siya ng pamasahe sa akin papunta sa hain. Siya na lang daw ang mag-aasikaso ng bukid ni Daddy.
Ganito ang mahabang kwento ng kapatid kong si Erit. Noon ko naman naalala ang sorpresa ko sa kanya. May pang-enroll ka na. Sabi ko sabay labas ng wallet ko ng pera. Saan mo kinuha yan? Tanong niya. Napangiti ako. Baka hindi ka maniwala eh. Pero totoo ito. Sumali ako sa Miss Gay. Miss Gay? Oo. Halatang hindi makapaniwala si Erit. Lumapit sa amin sina Mami, Kuya Bong at Ate Emily. Sinabi ni Erit sa kanila na sumali ako sa Miss Gay. Kinilit nila ako kaya't ikinuwento ko sa kanila noong sumunod na linggo. Hindi kami naging matatag ni Margie sa pag-anyaya ng tukso. Kahit sa kasera namin noon ay nakapagnanakaw kami ng pagkakataon para gawin ng pagmamahalan, kaya't nabuntis ko siya. Problema niya noon kung anong gagawin niya pero pareho kaming wala sa kinukonsider namin ang pagpapa-abort. Sabi ko sa kanya na umuwi na lang siya ng kanilang lugar at aminin niya sa magulang niya ang sitwasyon niya. Tapos kung anong sasabihin ng magulang niya ay i-text lang niya sa akin. Takot na takot man siya pero ginawa niya. Noong umamin daw siya na buntis siya ay agad na tinanong ng tatay niya kung sino ang nakabuntis sa kanya. Sinabi naman niyang ako. Sinabi daw ng tatay niya na pumunta ako para makapag-usap kami. Hindi ako pumuntang mag-isa. Isinama ko si mami ko, si Kuya Bong at si Lolo Tiago. Namanika na kami kaso hindi pa kami pwedeng ikasal. Kaya usapan lang muna. Nagpatuloy pa rin kami ni Margie sa pag-aaral, ngunit ng mga anak siya ay kinakailangan ko ng tumira na kasama niya. Huminto kami ng isang semester at sa darating na pasukan ay mag-aaral muli kami. 9 months na ang baby namin ngayon at ayos na kami. Suportado ako ni na Kuya Bong at Uncle Vic financially. Bumili sila ng motor na ipinapasada ko kapag may oras. Magaling sa pagbubukid si Kuya Bong, plus nag-aalaga siya ng mga baboy at manok sa bukid. Kung tutuusin, mahirap pa ang buhay namin ngayon pero may mga pangarap kaming sabay naming binubuo ni Margie. At naniniwala ako na hanggat nagmamahalan kami at may respeto, ay matutupad ang mga pangarap namin. Hanggang dito na lang. And I'm hoping na mabasa niyo po ang aming kwento sa programang lagi naming inaabangan tuwing linggo, ang Barangay Love Stories. Your avid listener, Garson. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Sa bawat yugto ng buhay natin, mga magulang at pamilya natin ang gagabay sa ating pamumuhay. Magtuturo at tutulong hanggang matuwid natin ang ating mga sarili. Ngunit mayroong mga pagkakataon na hindi nangyayari ito. Sa kadahilan ng tulad ng sa ating letter sender mga kabarangay, nang namatay ang kanyang tatay at na-depress ang kanyang nanay, ang kanyang kuya na nabaliw. At sa mga ganung pagkakataon mga kabarangay, doon dapat natin tinutulungan ang ating sarili. Mas tinutulungan dapat natin ang ating sarili. At sana sa pagtuturong yon sa ating mga sarili, ayusin natin. Turuan natin na maging maayos tayo at pagbutihin natin ang ating mga ginagawa para sa ating pamilya. Tulad ng ginawa ni Garson, na tumulong din sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Barangay Love Stories mga kabarangay. At dahil dyan ay patuloy pa rin po sa pagdami at pagdagsa ng mga suporta ng ating mga kabarangay. Muli nagpapasalamat, ako po ang inyong Papa Dudot sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.